And I thank Mr. Tuyan for his intervention. But I feel that I ought to remind him that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remula, who professed that domestic justice would be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence, we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in a document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Well, as we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutional and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again, Mr. Jesus Crispin Remula, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tenor of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defense, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The prosecution wants to persuade you was code for unbridled criminal violence. And this was the type of leader that the Filipino nation wanted in 2016. So, Rodrigo Duterte was elected into power, not in spite of, but specifically because of his firm, not in spite of, but specifically because of his firm and uncompromising commitment to upholding law and order. And after his election as president, Rodrigo Duterte remained a man of the people without seeking to patronize the people. Ang nawala po talaga ang broadcast galing sa ICC. Rodrigo Ang Duterte's dahilan role po as ay the may mga mobster in sinasabi chief. si Kaufman na hindi dapat isiwalat sa publiko, no? Kaya nawala. Pero ngayon nabalik to, pakinggan po natin siya muli. Yan, nawala po muli. Kapag nangyayari po yan, mga impormasyon na sinasabi niya hindi dapat maisawalat. Pero malinaw po ang sinasabi ni Kaufman at in fairness, no, ay commend Kaufman dahil napresenta niya ng tama ang perspektibo ni Tatay Digong, no? Na ang buong buhay niya ay inalay na nga niya para sa pagpapatupad ng batas bilang prosecutor, bilang isang mayor at bilang isang presidente. Na talagang may problema tayo sa droga dahil kabahagi na tayo ng pandaigdigang merkado ng pinagbabawal na droga na involved po yung mga narco states ng Latin America at ang bansang China. At dahil dito ay talagang naging pangako naman niya na labanan itong puwersa ng mga pinagbabawal na droga. No? At yan nga ang ginawa niya na dahilan naman para siya ay suportahan talaga ng taong bayan. Partner, anong tingin mo so far sa naging presentasyon ni Kaufman? Yes.
maganda ang presentation niya na ilatag niya yung simula childhood PRRD, paano siya nag-start bilang isang prosecutor, naging mayor at naging presidente. At sa bandang yon, sa puntong yon, spokesman, masasabi natin na maganda yung pag-present niya. Oo, kasi nagbigay ng perspektibo, no, na hindi kriminal si Tatay Digong na pumapatay, kundi siya ay inalay ang buhay bilang abogado, bilang piskal, bilang mayor, presidente sa pagpapatupad ng batas. At talaga namang problema talaga sa buong daigdig itong pinagbabawal na droga at It's her talaga kung hindi preparation. naman gumalaw. And what was Ayan na, this bumalik na si information with Kaufman. which Pakinggan natin Karim ulit. Khan had helpfully provided her? A book on which the prosecution relies as evidence. A trashy, scurrilous item of pulp fiction entitled Duterte Harry. Your Honours, the picture on the front cover of that book says it all. It really does scream objectivity, doesn't it? I say that sarcastically, of course. Fortunately for us, the defense, the appeals chamber, has now disqualified Chief Prosecutor Karim Khan from this case. A welcome development as a matter of ethical propriety, but in our opinion, too late in the day to salvage the integrity of the investigation that he had supervised. An investigation in the course of which he concealed his former role as the victim's counsel, who had deemed our client a suspected murderer as far back as 2018 and right up to the very day before this pre-trial chamber issued its arrest warrant. Ni Kaufman na ako naman po ay nagsasabi na mabuti naman po ang naging presentation niya na iparating niya ang totoong mensahe na si Tatay Digong ay hindi ba mamatay tao kung hindi siya talaga ay nagpapatupad ng batas na nagsimula nung kanyang pagiging abogado, pagiging piskal, pagiging mayor at pagiging presidente. At linatag niya na talagang kinailangan gawin ni Tatay Digong ang mga ginawa niya laban sa pinagbabawal ng droga dahil ito ay isang tunay na banta hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig na ang Pilipinas ay kabahagi na doon sa pandaigdigang network ng supply ng pinagbabawal na droga na konektado sa Latin America, yung mga narco-states sa Narco America at ang bansa ng China kung saan nanggagaling yung lalong-lalo na yung fentanyl. No? So in other words, ang sabi niya, ang patayan ay hindi po yan dahil sila ay sibilyan. Ang patayan ay dahil ito'y kabahagi nga na isang um, um, layunin ng gobyerno na labanan talaga ang droga na isang problema hindi lang sa Pilipinas at kundi sa buong daigdig. Now, yung mga portion na rinidak ay portion na lalong-lalo na sa count 1, yung mga patayan dahil sa DDS na pinamunuan pa nung suspendidong prosecutor na si Karim Khan. Bago siya kasi nasuspinde sa kasong ito, nasuspinde na siya dahil dun sa allegation ng sexual assault no sa ng isang kaopisina. Pero ang sabi ni Kaufman, may mga bagay-bagay na dapat kinonsidera niya para mapakita ng walang pagkakasala ni Tatay Digong na hindi niya binigyan ng halaga dahil nung minsan ay siya nag-abogado na sa mga biktima. At yan naman ang isang dahilan kung bakit talagang na-disqualify si Chief Prosecutor Karim Khan dito sa kasong ito, bagamat ito nga ay superfluous dahil siya ay suspendido na habang siya ay naimbestiga. Pero importante kasi yan dahil parang hindi naging patas yung investigasyon, lalo na sa count 1, dahil hindi pinansin ni Karim Khan yung exculpatory o yung ebidensya na magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong, bagamat hindi natin alam kung ano yon dahil pinutol ang broadcast dahil redacted nga, not for public discussion and information. At papakita naman niya na yun nga no na walang intensyon na patayin dahil sibilyan, bagamat hindi masyado malinaw sa kanyang presentasyon. Pero huwag niyong kakalimutan, hindi naman trabaho talaga ng prosecution na pakitang walang probable cause. Yan ay trabaho ng prosecutor. Yan ang trabaho niya na may krimen nangyari, na ang krimen nga ay si Tatay Digong. At dahil sa talumpati ng prosecution, binigyan nila ng mabigat na halaga yung mga pananalita ni Tatay Digong, tingin ko importante na ipinakita rin na marami rin mga talumpati si Tatay Digong na nagsasabi at nagbibigay babala sa kapulisan na kapag mali ang ginawa nila, sila hindi po pwedeng hindi maparusahan. Partner?
Yes, spokes. Napakaganda ng pagpapaliwanag nga ni Kaufman kung saan talagang pinipilit niyang kumbinsihin ang mga judges na si Pangulong Duterte ay mahal na mahal ng mga tao, not only ng mga taga Davao, simula doon sa nilatag niya yung mga simpleng lifestyle ni Pangulong Duterte, um, yung pagiging safe ng Davao nung siya ay namumuno, paulit-ulit siyang inelect ng mga Davaoenos at naging presidente pa siya dahil hindi siya murderer, hindi siya ay protektor ng karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na mamuhay na mayroong peace sa kanilang mga komunidad. So yun ang magandang sinabi ni Kaufman. And also sinasabi niya na yung mga reports na binabato kay PRRD, ito ay sensationalized lang ng mga media. Di ba? So, at pinipili lang nila kung ano yung gusto nilang i-extract doon sa mga statement, which is rhetoric, sabi nga niya, ni Kaufman. So, napakaganda no, na ma-convince or mailatag sa buong mundo at sa mga judges doon na hindi ang pag-base nila kay PRRD ay isang murderer. Hindi isang simpleng bata, dahil isang bata na nangarap, nag-aral, at naging abogado na nagsilbi not only sa Davao City but sa buong Pilipinas. Well, oo, no? At bagamat meron akong isang obserbasyon na sa tingin ko ay baka hindi makatulong, no? Yung pag-okray ni Kaufman sa civil society, kasi alam mo, ang buong ICC, produkto talaga yan ng civil society. Oo, kasi talagang ang muno naman talaga na pagbuo ng hukuman ay mga NGO. Pilipinas, dilawan sila dahil partisan sila. Dahil ang civil society nga hindi dapat nakikialam sa politika, pero alam natin na ang dilawan is pareho lang ng civil society na hindi naman kaso sa buong daigdig. Sa Pilipinas lang siguro yan, no? Hindi naman sa buong daigdig. Iba talaga, seryoso sila na wala silang kinalaman sa gobyerno, bagamat katungkulan nila na kumbinsihin ng gobyerno na ipatupad ang tama, ipatupad ang karapatang pantao. No? Ang tanong mo kasi kung Tama ba na pinasa ni Kaufman yung burden of